Ang magkamit o makatanggap ng habilin at pamana mula sa isang mahal sa buhay ay isang nakakaantig na kaganapan para sa isang individual. Lalong-lalo na kung malapit ito sa taong yumao. Ngunit batid natin na hindi sa lahat ng oras, lahat ng mga individual o miyembro ng pamilya ay may kaparehong isipan at prinsipyo. Dahil masakit bang aminin, marami sa ating mga kapwa-tao ang nilamon na sa pag-asam ng yaman at kaginhawaan sa buhay, na kahit pa ang pagmamalasakit at totoong pag-aalala sa iba ay nakalimutan na. Ating tunghayan ang kwentong handog natin sa araw na ito. Kwento ito ni Gerardo, naganap sa isang baryong sakop ng Quezon, taong 1971. Isang magandang araw po sa inyo, Karine, Sir Froy. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento tungkol sa aking karanasang hindi ko malilimutan. Naganap po ito noong isa pa lamang akong high school at nakaasa sa aking mga magulang. Tubong probinsya man, pero hindi ako marunong sa mga gawain sa bahay. Bunso po kasi ako at alam niyo na, medyo nakakaluwag sa buhay. Kaya naman, hindi na ako inaabala pa nila nanay at tatay sa mga gawain sa bahay. Bagamat minsan, ay nagnanais akong tumulong kagaya ng simpleng paglilinis, pero dahil sa hikain ako at mahina ang resistensya, kaya naman mas pinipili nila ang wag na akong pagurin. Masasabi ko po na kung sa kabaitan lamang at pagiging responsable ay wala na akong mahihiling pa sa mga magulang ko. Marami nga po sa aming mga kapitbahay ang labis na humahanga sa kanila dahil ni minsan ay hindi nila narinig na nag-away itong sila nanay at tatay sa kabila ng 5 ang kanilang anak. Nag-iisa po akong lalaki at lahat ng kapatid ko ay mga babae. 5 taon ang tanda sa akin ng sinusundan ko, si Ate Ines. Yung 2 naman ay may asawa na at yung pangatlo, si Ate Lorna naman ay nasa kolehiyo, nasa Maynila at nag-aaral at bibihira lamang mapunta sa aming lugar. Bukod sa kanila, may 2 kasambahay kami. Ang isa ay matandang byuda, si Aling Carmencita, at ang isa naman ay may pusong babae. Isa po siyang bakla, si Ate Doray. Madalas nga po ay ito ang napagkakatuwaan namin dahil sa galit na galit siya kapag tinatawag siya ni Aling Carmencita na Ricardo. Dahil nga sa Doray nga daw ang pangalan niya. Mula pa siya sa Kabisayaan at napadpad lamang sa aming bayan dahil na rin sa paghahanap niya ng trabaho. Maalam itong si Ate Doray pagdating sa maraming pamahiin at mga paniniwalang mula pa sa mga matatanda. Kaya naman palaging sa kanya nagtatanong sila nanay at tatay tungkol sa mga dapat gawin sa tuwing nagkakasakit kami sa bahay. Alam niyo naman po siguro noong araw, mapapaniwalain sa mga engkanto at mga nilalang na hindi nakikita ang mga tao. Isang araw, abala ang lahat sa bahay. Kaarawan kasi ni tatay at inimbita niya ang mga kamag-anakan namin at mga malalapit na kaibigan. Doray! Isapa mo na itong si Gerardo at bumili kayo ng mga maiinom natin mamayang hapon na. Medyo madami ang inaasahan natin mga bisita. Kaya mas maigi ang makakapaghanda tayo ng sobra kaysa naman kapusin tayo. Magpasama na lamang kayo kay Mang Pablo para maipagmaneho kayo. Sige po kuya. Bibili na din ako ng tinapay at wala na yata ang nabili sila ate at Aling Carmencita eh. Nakaligtaan nilang dumaan sa panaderya. Oh, Gerardo, magbihis ka na. Ang asim-asim mo na sa kakalaro ng basketball. Sige na, hintayin kita sa labas. Huwag mo kalimutan yung binigay ko sa yung habak ha. Nako, lapitin ka pa naman. Bakit ba kasi batiin at lapitin ako ng mga sakit at inkanto, Ate Doray? May problema ba sa akin?
Kaya madalas akong mapansin ng mga sinasabi mong engkanto at mga nanguusog. Alam mo kasi sa amin, paniniwala ng matatanda na nagiging batiin lamang ang isang tao kung mahina ang dungan nito o di kaya naman ay bukas ang ikatlong mata. Maaring isa doon ang dahilan kaya huwag mong kakalimutan ang habak sa tuwing lalabas ka ha. Lalo na mamaya, madaming bisita dito sa bahay. Huwag na huwag mong aalisin sa katawan mo. Malinaw ba? Sige na. Tama na yung mga kwentuhan nyo. At baka naman nabutin pa kayo ng hapon sa bayan. Gerardo, sige na. Gawin mo na yung sinasabi ng Ate Doray mo. Kung may ipapabili ka, sabihin mo lang sa kanya na may isama na din. Opo, Itay. Sige na po, maliligo na ako. Tugon ko pa dito sa 2 ng araw na yon. Ang totoo niyan kasi, nasisigurado kong sa tindahan na naman ng natitipuhan kong dalaga ang tungo nitong si Ate Doray dahil sa naroroong bantay ang kapatid ng kamag-aral kong si Angelina, si Kuya Cardo, na alam kong pinagpapantasyahan nitong si Ate Doray. Ilang saglit lamang ay nasa daan na kaming papunta sa palengke sa bayan. Wala si Mang Pablo at nautusan ni Nanay, kaya naman tricycle ang nasakyan namin. Ikaw ha? Huwag mo ko ibubuking mamaya sa tindahan nila Cardo. Yan pa naman bunganga mo, walang preno. Sige ka, pag pinahamak mo ko, baka madulas ang dila ko at masabi ko kay Angelina ang pagkagusto mo sa kanya. Ate Doray, wala naman ako pakialam sa love life mo eh. Basta wag mo lang pakialaman yung tungkol kay Angelina. Baka mamaya, iwasan pa niya ako sa eskwelahan namin. Naku, lagot ka talaga. Pag malaman nila tatay na naghahatid ka ng lutong ulam kay Kuya Cardo. Bigla-bigla na lamang natahimik si Ate Doray at kinalapit ako. Nang tignan ko naman ang inginunguso niya, nakita ko doon ang isang matandang lalaking kuba at marahang naglalakad papasalubong sa amin. Nasa gilid ito ng daan at tila bang sa pakiwari ko ay may kinakausap gayong mag-isa lamang siya. Tahimik kami, maging ang driver ng tricycle, hanggang sa makalampas kami dito sa matanda. Dito pa lamang nag-umpisang muling magsalita si Ate Doray. Madalas kong makita yung matandang yon na naglalakad dito, pero walang nakakaalam kung saan siya nakatira. Ikaw ba, Manong? Kilala mo ba ang matandang yon? At saka, saan ba mo uuwi? Bakit palagi naglalakad siya galing dyan sa may sementero sa ganitong oras? Nakakatakot naman. Nakaw, hindi ko din kilala matandang yan at wala akong balak na kilalanin. Nako, alam niyo ba? Nausog di muna na matandang yun isa sa mga anak ng kumpare ko. Nakasalubong kasi nila yan yung noong nagdaang Marso yata yun. Ayun, ilang linggo may sakit yung anak niya at ilang albularyo ang nilapitan bago mapagaling. Matindi ang usog ng matandang yan. Kaya kung ako sa inyo, kapag nakita niyo yan sa daan, ay umuiwas na kayo. O kaya pumasok kayo sa bahay na malapit at palampasin niyo muna ang paglalakad niya. Wag na wag yung tangkaing salubungin yon. Dahil oras na tamahan kayo ng usog niya, nako, hindi nyo gugustuhin. Bangungot! Kita mo yung anak ng kumpare ko, nabaliw dahil doon. Naku, grabe naman po yan, Manong. Nausog lang, nabaliw na. Huwag niyo po sanang isipin na nanguhusga ako ha. Pero di kaya may ibang ginawa yung anak ng kumpare nyo. Baka naman napapabarkada, alak, at saka alam nyo na, bawal na gamot. Ay nako, Gerardo, totoo yung sinasabi ni Manong. May ilang insidente ng pagkakausog na nauuwi sa pagkabaliw. Minsan pa nga kamatayan eh. Kaya hindi mo dapat na ipagsawalang bahala ang ganyan. Kahit doon sa probinsya namin, meron nang namatay sa usog no. Mabait na bata ang bunso ng kumpare ko. Katuwang ng mga magulang niya sa pagtatrabaho at pagtataguyod sa mga kapatid nito. Kilala ko yun, bata pa siya. Pero natitiyak kong walang ibang dahilan ng pagkabaliw niya kundi ang pagkakausog sa kanya. Pero wala namang magawa mga magulang niya. Wala namang batas kontra sa usog at mga pangkukulam. Bahagya akong napaisip sa mga sinabi nila Ate Doray at ng tricycle driver. Dahil kung totoo nga yun, sobrang nakakatakot po talaga. Isipin nyo, kayang pumatay ng usog. Pero hindi mo maaring idemanda o kasuhan ang may gawa nito. Kasi walang batas ukol dito, di ba? Pati nga sa mga aswang
Wala namang batas na nagbabawal mang aswang. Yun ang nasa isipan ko. Nang di ko man lang naisip, ay bigla na lamang kusang lumingon ang ulo ko patalikod upang sulyapan ng matanda. Nang ilabot ako nang makitang nakatitig itong pabalik sa akin. Napayuko na lamang ako at natahimik dahil sa takot. Tila ba narinig niyang pinag-uusapan naming tatlo at alam niyang tungkol ito sa kanya. Nakakatakot ang titig nito at tila ba nanilisik ang mga mata. Saglit ko lamang itong nasulyapan pero tila ba tumatak sa utak ko ang itsura niya. Napahawak na lamang ako sa habak na tangan ko dahil dito. Napansin pa nga ni Ate Doray ang pamumutla ko at sinita ako. Nagtanong kung anong nangyari sa akin at kung nausog na daw ba ako dahil sa labis kong pamumutla at pagpapawis. Pero hindi na lamang ako nagsalita. Inisip ko na baka nagkataon lang at wala naman yun. Gerardo, sige na, dito ko na lang muna sa tindahan nila Cardo ha. Kami na nitong si Manong ang pupunta sa loob ng palengke at medyo masikip doon at matao. Alam mo naman na di ka makahinga kapag siksikan, no? May papabili ka ba? Oy, huwag ka nang gumala-gala pa ha. At pagbalik namin alis din tayo kaagad. Iabot mo na lamang dyan kay Miss Ganda yung listahan ng mga bibili natin. Sige na. Ate Doray, ibili nyo na lang ako ng suman at saka maiinom. Sige na, bilisan nyo na lang po. Medyo hindi kasi maganda pakiramdam ko eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Yan kasing tatay mo mapilit at pinasama ka pa. Sabi ko naman kaya ko na. At saka eto kasama ko naman si Manong para mamili. Sige na, magpahinga ka muna dyan ha. Miss Ganda, ikaw munang bahala dito sa alaga ko ha. At mamamalengke lamang kami. Nahihiya man ay binati ko itong kamag-aral ko. Iniabot ko rin sa kanya yung listahan ng mga bibilhin. Sabay alok sa akin ng upuan nitong si Kuya Cardo. Mabait ito sa akin at alam niya din naman na sakitin ako. Kaya agad niya akong inabutan ng upuan. Naroroon lamang akong nakamasid sa tindahan habang inaayos nila yung mga nasa listahan. Hindi ko maiwasan ang pagmasdan itong dalagang kamag-aral ko dahil nga sa walang kapares ang ganda niya at pagkamayumi. Nang walang kung ano-ano ay nilapitan ako nitong si Kuya Cardo. Hoy, Gerardo, matanong nga kita. Ikaw ba kilala mo yung matandang kanina pang nakatanaw mula doon sa kabilang kalsada? Kanina ko pa yung napapansin na pabalik-balik dito eh. Mukhang ikaw yata ang sadya. Di ba yan yung napapabalitang matandang mangkukulam na taga doon sa may likod na bundok? Kuya Cardo, pwede ba akong pumasok muna sa tindahan nyo? Hindi ko kilala yung matanda at nakasalubong lang namin kanina noong papunta kami dito. Nakapagtatakang nasundan niya kami dito gayong nakasakay kami sa tricycle at naglalakad lamang siya. Isa pa, sa salungat na direksyon ang binabaybay niya noon. Sigurado ako doon. Ang mabuti pa siguro, pumasok ka na muna sa loob ng tindahan. Hantayin na lang natin ang pagbalik ni Doray. Isa pa parang hindi gagawa ng maganda ang matandang yan. Tignan mo naman kung paano siya makatitig dito. Parang kulang na lang isigurin niya tayo dito. Totoo ang sabi nitong Kuya Cardo sa naobserbahan niya sa matanda. Nanilisik kasi ang mga mata nito at labis ang tila pagkagalit sa muka. Hindi ko alam kung sa akin ba galit o sa kung kanino pa man. Pero minarapat ko na lamang ang pumasok sa loob ng tindahan kung saan nga ay nakatabi ko itong dalagang kamag-aral ko. Hindi ko na alam ang gagawin sa mga tagpong ito dahil sa nakaabang nga itong matanda at nagpapalakad-lakad lamang sa labas. Kahit naman dumating sa Ate Doray, ano bang gagawin namin? Susundan lang kami nito at baka hanggang sa bahay ay puntahan kami. Naisip ko na kung nagawa niya nga ang masundan kami ng walang kahirap-hirap sa pamilihan, sa bahay pa kaya na nasa isang tahimik at may pagkaliblib ang lokasyon. Sandali! Dubito ka lang at sasabihan ko si Doray ha. Iba ang kutob ko sa matandang yan. Alanganin ko magtatawag tayo ng otoridad at itatanggi niya lamang ang hinala natin. Tayo lang ang magmumukhang sinungaling sa mga tanod. Sige na, huwag kayo lalabas ng tindahan ha. Sakaling lumapit yan, isarado niyo itong pinto. Hindi ko na naising kumprontahin ng matandang yan.
Baka kung ano pang mangyari sa akin eh. Nanatili kaming balisa sa loob ng tindahan habang hinihintay sila Kuya Cardo at Ate Doray. Panay ang pagsilip ko upang tignan kung naroon pa nga ba itong matanda. Bagay na hindi ko sana ginawa dahil sa nang muling sumilip ako sa may bintana ng tindahan. Naroong nakadungo sa amin yung matanda at nakangisi ng napakasama at nakakapangilabot. Napasigaw na lamang ako dahil sa takot, dahil sa pati itong dalagang kamag-aral ko ay napaiyak na din. Ano bang kailangan nyo sa akin? Bakit nyo kami sinundan dito, Tatang? Parang awa nyo na. Lubayan nyo na kami. Binata ka na pala. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo. Pero magkikita tayong muli. Magmasid ka sa paligid mo. Maraming mata ang nakatingin sa'yo. Pakahawakan mo yung pangontra mo. Ano bang pinagsasabi nyo? Sino ba talaga kayo? Lubayan nyo na kami. Tumawag na ng pulis si Kuya Cardo. Siguradong papahuli ka niya sa kanila. Pagsisinungaling ko pa sa matanda. Ito ay sa pag-asang matakot siya at umalis. Niwala akong maintindihan sa mga sinasabi niya. Pero isa lang ang kumuha sa atensyon ko. Papaano niyang nalaman ang tungkol sa tangan kong habak? Gayong nakatago ito at walang nakakakita sino man. Isa pa'y, ano ang ibig niyang sabihin na may mga nagmamasid sa akin? Ito ba yung mga engkantong madalas na makabati sa akin at nagdudulot ng mga karamdaman ko? Hindi ko na lang namalayan na hinihika na pala ako at nanginginig. Taranta na itong kasama ko sa tindahan upang makahingi ng tulong. Hindi niya din kasi alam kung paano akong aagapan at noon niya lamang ako nakitang inatake ng hika. Diyos ko, Gerardo! Ano ba nangyayari sa'yo? Sa akin na nga yung bag mo! Bilis! Cardo, kumuha ka ng maligamgam na tubig. Pakibilisan! Ikaw naman, Iha. Linisin mo yung bangko at higa natin itong si Gerardo. Uy! Anong nangyari dito? Bakit nagkaganyan si Gerardo? Teka, tatawag lang ako tutulong sa atin. Dalhin na natin siya sa ospital. Tingnan mo, nangingitim na siya. Ako nang bahala dito. Basta kunin mo yung pinapakuha ko, madali ka. Ilang minuto pa yata nito nang marahang nandilim ang paningin ko at tila nawala na lamang ako ng malay tao. Nagising na lang akong niyuyugyug ako ni Ate Doray. Ay, mabuti naman nagising ka na. Akala ko na paano ka ni. Hindi ko alam kung paano papaliwanag kay Kuya kapag nagkataon. Naku, pasensya ka na Ate Doray ha. Hindi ko kasi inaasahan na lalapitan kami dito ng matanda. Kung ano-ano pang pinagsasabi niya eh. Hindi ko nga maintindihan. Marami daw ang nakamasid sa akin. Marami daw ang nagbabantay. Wala kaming nadat ng matanda sa bintana pagdating namin. Hindi namin nakita yung sinasabi niyong dalawa. Pero Doray, ang mabuti pa'y iuwi mo na si Gerardo, ano? Hindi biro ang tungkol sa matandang yun. Alam niyo naman sigurong tungkol sa usap-usapang biktima niya, di ba? Bagamat hinang-hina pa ako, mas ginusto ko na ang makauwi sa amin, ang makapagpahinga sa kwarto ko at matanggal itong takot sa dibdib ko. Hindi kasi mawala yung tsura ng matanda sa isipan ko. Alam niyo yung parang sa bawat pagpikit ko, biglang nakikita ko siya. Nairaos naman namin ng maayos ang kaarawan ni tatay. Nakiusap lang ako na wag nang ikukwento pa kila tatay ang nangyari sa akin. Kilala ko kasi si tatay. Alam kong hindi niya tatantanan at hahanapin niya itong matanda. Oras na malaman niyang pinag-initan ako nito. Kaya nanatiling sikreto ang lahat. Lumipas ang ilang araw at linggo na wala namang nangyari sa akin. Walang kakaiba at hindi na muli pang nagpakita yung matanda hanggang sa makalimutan ko na din ito. Isang araw, Gerardo! Nandiyan ka na pala. Mabuti naman at maaga kang umuwi. Doray, inihanda mo na ba yung mga dadalhin natin? Opo kuya, nahanda ko na lahat. Hinihintay na lang natin si Ma'am Pablo at may pinabili pa si ate. Gerardo, sige na. Magbihis ka na.
Magpalit ka na ng damit at pagdating ni Pablo, aalis na tayo. Teka lang, Tay. Aalis? Ano po bang nangyayari? Saan tayo pupunta? At saka, bakit parang ang dami natin mga dalang gamit, Tay? Magbihis ka na. Mamaya ko nipapaliwanag sa'yo. Sige na, bago pa tayo gabihin sa daan. Ano ba yan? Bakit nagmamadali sila? Ate Doray, ano ba talagang nangyayari? May problema ba? Naguguluhan ako ng mga tagpong yun, Karine. Hindi ko malaman kung may problema ba kami. Bakit nagmamadali sila, tatay, at tila babalisa? Ngunit nang makasakay naman kami sa sasakyan, marahang nagkwento si tatay. Siguro naman ay natatandaan mo ang lolo Pancho mo. Kapatid ng lolo mo. Nagawi ka na sa bahay niya noong balit ka pa lamang. Opo, Tay. Siya po yung nagbigay sa akin ng kwintas na to, di ba? Naalala ko pa na tinatawag siyang baliw ng mga taga doon sa kanila. Kasi palaging may mga kinakausap sa likod bahay niya sa hapon. Ano po bang problema, Tay? Ayos lang po ba si Lolo Pancho? Kaninang umaga, pumunta sa bahay ang katiwala niya. Hindi ko nga alam kung bakit pati tayo pinapapunta gayong may mga anak naman siya. May sakit ang Lolo Pancho mo. Mukhang hindi na siya magtatagal. Ayon sa katiwala niya personal siyang inutusan ni Tio Pancho para ipatawag tayo. 1 linggo tayong mamamalagi doon. Ayon na din sa kanyang kahilingan. Kaya ikaw, huwag ka masyadong pasaway ha. Lalo na at hindi natin kabisado ang lugar. Kuya, marami akong naririnig tungkol sa baryong yun Sigurado ka bang ligtas tayo pupunta ron? Alam kong hindi ako lumaki sa bayang ito pero kahit sa probinsya namin, ang isang baryo o lugar na hindi pinupuntahan ng mga ibon ay isang masamang senyales. May kakaibang nangyayari sa baryong yun. Alam mo, Doray, bata pa lang ako, madalas na kaming napupunta sa bahay ng Tio Pancho. Mas matanda siya sa tatay ko. At noong araw si Tio Pancho lamang ang maganda at maaliwalas ang buhay sa kanilang 8 magkakapatid. Hindi namin alam kung paano at saan niya nakuha ang yaman niya. Pero kita namin ang kanyang marangyang buhay. Ni minsan hindi siya naubusan ng pera at ni minsan hindi siya nagtrabaho. Alam mo, kuya, maraming bagay sa mundo ang siguro hindi talaga natin maintindihan. Hindi ko naman sinasabi na masama ang Tio Pancho mo Pero sa panahon ngayon, marami na ang mga sindikatong naglipana. May mga taong handang gawin ang lahat magkaman lamang ng pera kahit matapakan ng ibang tao. Ay, hindi ko sinasabing isa doon ng Tio Pancho nyo, pero wala akong maisip na dahilan. Kung wala siyang trabaho at wala siyang negosyo, saan nagmumula ang salapi niya, di ba? Hindi masamang tao si Lolo Pancho. Ano ka ba, Ate Doray? Noong nagawi ako sa bahay nila dati, tanda ko pa lahat ng pagkain gusto ko, ipinaluto niya. Lahat ng mga laro ang gusto ko, ipinabili niya dati sa bunso niyang anak para sa akin. Pero Tay, yung katiwala po ba na sinasabi niyo, siya din po ba yung dating katiwala ni Lolo Pancho? Si Mang Dodong? Kumusta na kaya sila? Ibang katiwala na ang pumunta sa bahay, anak. Patagal nang patay si Mang Dodong. 5 taon nang wala ang matanda sa mundong ito. Bueno, patulog ka na lang muna. Mahaba pa ang biyahe. Sayang lang at hindi nakasama ang mga kapatid mo. Masyadong abala sa buhay Kaya ikaw pagdating doon, huwag masyadong matigas ang ulo. Tiyak na gabi na pagdating natin doon, kaya huwag kang hihiwalay sa amin. Malawak ang bahay nila Lolo Pancho. Mula sa entrada pa lamang ay makikita na ang malawak na hardin na puno ng mga puno ng kakao at puno ng rambutan. May ilan ding puno ng nyog sa loob ng bakuran na sa pool noong una ako mapunta doon ay naroon na. Isa sa nakakuha ng atensyon ko sa pagpasok ay ang napakalaking puno ng akasya na nasa likod ng bahay. Sa sobrang laki nun ay halos sakop nito ang kalahati ng bakuran ni Lolo Pancho. Dito siya madalas na namamalagi sa tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon hanggang sa magdapit hapon bandang 6:00. Kaya nga natatawag siyang baliw dahil sa minsan ay nagkataong napadaan doon ng ilang kabaryo nila sa likod na bahagi ng kakahuyan.
Nakita nila doon si Lolo Pancho na tumatawa-tawa pa ng mag-isa. Kaya namang sikat si Lolo Pancho bilang Panchong Baliw. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, wala nang mas titino pa sa kanya, mabait at masayahing matanda. Sa aming pagpasok sa daang patungo sa bahay nila, napatigil bigla si Mang Pablo. Bigla nitong natapakan ng preno ng sasakyan nang hindi namin inaasahan. Pablo, anong problema? Bakit tayo huminto? Nakakagulat naman kayo, Mang Pablo. Muntik na mabasag ang labi ko sa likod ng upuan. Bakit mo naman biglang inihinto dito? Ang dilim-dilim. Nako. Pasensya na po kayo. May biglang tumawid na matanda Hindi ko alam kung bigla na lang lumitaw Nabangga ko yata. Saglit lang at titignan ko. Sandali. Huwag kayong bababa ng sasakyan. Titignan na namin ni Pablo kung anong sitwasyon. Sige na. Isara nyo itong pinto paglabas namin Sa pagitan ng bahay ni Lolo Pancho at ng daang tinatahak namin ay pawang mga naglalakihang puno lamang ang naroroon. Madilim at mga kuliglig at tuko lamang ang maririnig ng humuhuni. Kaya naman kahit ako ay nagtaka kung sa papaanong may matandang naroroong gumagala sa gabi. Wala kaming napansin. Wala naman ako narinig na nabangga ni Mang Pablo, pero sigurado itong driver namin na meron siyang nakitang matanda. Tahimik kami nila Nanay at Ate Doray na nakasunod ang mga mata sa kung saang pupunta sila tatay. Hawak ko noon yung flashlight at nakatutok sa kanya para lang masigurado kong ligtas sila. Sobrang dilim talaga ng daan na halos hindi ko makita pa ang gilid na tinatamaan ng ilaw ng sasakyan at ng flashlight. Ay, masama ang kutob ko dito. Mas mabuti pang bumalik na sila dito sa sasakyan. Sabi ko na nga ba iba ang pakiramdam ko sa papunta natin dito. Sino bang matinong tao maglalakad ng mag-isa sa ganitong kadilim na lugar na walang ilawan? Aswang! Sigurado kong aswang ang nakita ni Mang Pablo. Tara na! Umalis na tayo dito! Ate Doray, ano yung sinasabi mo? Sabi ni tatay huwag mong bubuksan ng pinto at bintana ng sasakyan. Tulungan niyo na lamang ako dito. Asinto o heto. Isabay mo sa kabilang banda ng sasakyan. Makakatulong yan para hindi tayo lapitan sa kaning aswang talaga yan. Bilisan mo! Bigla na lamang napatili si Nanay nang magulat sa pagbukas ng pinto. Buong pag-akala namin, aswang na nga ang sumugod at nagbukas ng pinto ng sasakyan. Pero sila tatay ito, walang nakitang matanda, walang nasagasaan. Ay, tumuloy na tayo. Walang tao sa labas. Wala tayong kasama dito. Baka hayop lang yung tumawid at napagkamaran mong tao, Manong. Sabi ko naman kasi sa iyo, huwag mong kakalimutan yung salamin mo Alam mo na ngang may pagkamalabo na yung mata nyo sa gabi. Nako, hindi pa naman ganun kalabo ang mata ko. Sigurado ako sa nakita ko kanina. Mahaba ang buhok at kuba. Malabong baboy ramo yun Ang mabuti pa siguro, umalis na tayo dito. Kinikilabutan lang ako. Mabuti pa nga, Kuya Pablo. Mamaya kung anong aswang pa lumapit dito sa atin Iba ang amoy ng paligid Amoy masangsang na hindi mo maintindihan Sa kabutihang palad naman, maayos naman kaming nakarating sa bahay ni Lolo Pancho. Kami ang huling nakarating. Tama po, huli dahil sa hindi lamang pala kami ang inimbitahan doon nitong si Lolo Pancho, kundi ang iba pang mga kamag-anakan sa parte nila tatay. Naroroong inaasikaso silang lahat ng mga anak ni Lolo Pancho. At nang makita nga ako nitong matanda, siya mismo ang sumalubong sa akin sa kabila ng kalagayan niya. Mahina na at iika-ika sa paglalakad. Pero magkagayon pa man, tila ibig niyang siya mismo ang sumalubong sa aming pagdating. Ay, mabuti naman at nakarating kayo ng maayos. Abay, kay laki na nitong si Gerardo Mukhang nagmana ka sa nanay mo sa tangkad Malabong sa tatay mo at wala sa lahi namin ang nabiyayaan ng katangkaran. Maswerte ka. Sige na, naihanda na ng mga pinsan mo ang kwarto para sa inyo, iho.
Ayusin niyo na mga gamit niyo doon at maya-maya lang maghahapunan na. Magiliw na wika nitong si Lolo Pancho kay tatay. Napapakamot ulo na lamang itong ama ko dahil sa pagbibiro ni Lolo Pancho. Totoong kapos sa tangkad si tatay. Hanggang balikat lamang siya ni nanay. Pareho ni Lolo Pancho na halos kasing taas ko rin. Samantalang sa parte naman kasi nila nanay, akala mo mga basketball player at mga modelo dahil sa kanilang tangkad. Nang marinig ng lahat ang pagtawa ni Lolo Pancho, ay natigilan ng mga ito sa pag-uusap at napalingon lahat sa amin. Kasabay ng mga tila pilit na pagngiti. Mura pa man ang isipan ko, pero ramdam ko ang kakaibang bigat ng atmosfera sa loob ng malaking bahay ni Lolo Pancho. Mabuti na lang talaga at magaling magdala itong si Ate Doray at agad niyang naiba ang timpla ng lahat dahil sa mga biro nito. Maayos ang kwarto namin, malawak at madaming higaan na sapat sa aming grupo. Isa para kay nanay at tatay, isa para sa akin at may higaan para kay Mang Pablo at Ate Doray. Kakaiba tong bahay ng Lolo Pancho mo, Gerardo ha? Ang lawak! Parang kung mag-isa ka maglalakad dito, baka maligaw ka pa sa laki. Ay, ilan ba sila nakatira dito? Wag ka nang magtaka. Noon pa man ay mahilig na talaga sa malawak na lugar ang tiyo. Noon kasama pa niya dito ang mga anak niya. Pero ngayon, siya na lamang at ang mga katiwala niya sa bahay at sa nuyogan niya. Bukas, Ate Doray, gala tayo sa nuyogan nila Lolo. Makikita mo, ang ganda ng lugar. Tsaka, ang lalaki palagi ng buko nila dito Pagpakuha tayo bukas. Anong sinabi ko? Di ba ayokong gagala ka na naman sa kakahuyan? Nakalimutan mo na ba noong huli mong punta dito? Abay halos atakihin na sa puso ang nanay mo sa pag-aalala. 2 araw kang nawala. 2 araw naming sinuyod ng kakahuyan para lang mahanap kang nasa itaas ng isang malaking balete. Ang sabi nila tatay, totoong nangyari daw ito at nawala nga ako. Pero kahit anong sabihin ko at kahit pilitin ko silang paniwalain na wala talaga akong naalala, ayaw nilang maniwala. Pero sa totoo talaga, ay blanko ang memorya ko sa mga nangyari sa akin noong tagpong yon. Pero nakalakihan ko na lamang ito at hindi ko na inabala pa ang sarili ko na piliting alalahanin ang tungkol dito. Dahil sa wala din naman itong direktang epekto sa pang-araw-araw kong buhay. Sumapit ang hapunan. Maingay sa hapagkainan. Halos mapuno ang mahabang lamesa dahil sa mga kamag-anak namin. Siyempre naroroon ang mga anak ni Lolo Pancho para magmasid at tumulong. Pero halos wala din naman silang masyadong kinakausap sa mga naroroon. Tila ba sumusunod lang sila sa kagustuhan ng tatay nila, pero mailap ang loob nila sa mga bisita ng kanilang ama. Hindi ko naman masisi yung iba kasi panay pera at mga utang ang pinag-uusapan. Yung iba naman, inuman at alak. Habang ang mga anak ni Lolo Pancho ay pawang mga profesional at mga matatagumpay na sa buhay. Hindi rin maaaring makaligtas sa tenga ko ang mga usapan at mga haka-haka nila kung bakit kami pinatawag. Isa sa mga pinsan ni tatay ang narinig ko na kaya pala kami pinatawag ni Lolo Pancho ay para mabigyan ng mana bago ito mamatay. Isa pa sa kanila ang narinig ko na tila ba nagmamadali pang maibaon ang inaasam nilang mana. Hindi naman sa nagmamalinis po ako pero hindi kasi magandang isipin na parang mas habol pa nila yung kung ano mang makukuha nila kaysa sa isiping paano makakatulong para gumaling si Lolo Pancho. Ay, kumain na muna tayong lahat. Mahaba pa ang mga araw na magkakasama tayo dito. Kagaya ng alam nyo na, 1 linggo ang hiningi ko sa inyong lahat upang manatili dito sa aking simpleng bahay. Kaya ngayong gabi, magsaya muna tayo at maraming pagkain ang aking pinahanda. Sige na, kain! Kain! Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa amin dito, tiyo. Mabuti naman at mukhang naging mas masigla kayo ngayon kumpara noong huling bumisita ako dito.
Kumusta pala yung dala kong gamot? Gawa pa yun itong kasama namin sa bahay, si Doray. Mainam yun sa akin ng katawan na tubo. Yun din kasi ang iniinom ko. Salamat nga doon sa dala mong gamot. Kahit papaano'y naiibsan yung sakit ng mga buto-buto ko. At saka naging mas mahimbing ang pagtulog ko. Abay, ito pala si Doray. Maraming salamat sa iyo sa pagpapadala mo ng gamot para sa akin. Wala pong anuman yon, senyor. Masaya ako na may taong natulungan ng gamot na ginawa ko. Sa katunayan nga po niyan, may inihanda akong gamot kagaya ng iniinom nyo at mas pinag-abayo ko pa ang mga sangkap at proseso. Sana makatulong po sa agaran yung paggaling. Lolo Pancho, ano po bang sabi ng doktor? Kailan po ba kayo gagaling at saka ano daw ba yung kakailangan ng gawin para maalis yung karamdaman nyo? Ano ka ba, iho? Huwag kang sasabat sa usapan ng matatanda, ha? Hindi ka ba naturuan na bawal ang sumingit sa mga usapan? Isa pa, anong paggaling ba ang tinatanong mo? Kaya nga tayo naririto dahil nga sa nabibilang na oras ni Tio Pancho. Kahit mo ngayon man lang magpakita ka ng paggalang mo sa mga nakakatanda dito. Abay, Julio, pinsan, bakit ba ganyan lumaki ang anak mo? Walang maayos na modo. Nako, hindi mo gayahan itong anak ko. Tahimik at matalino. Insan Gaspar, pagpasyensya mo lang anak ko at nasasabik lamang niyang makitang uli ang Lolo Pancho niya. Ang mabuti pa ay ituloy na natin ang pagkain at napakasarap itong mga inihandang putahe. Agad na inilihis ni tatay ang usapan. Ayaw na ayaw kasi nito ang naagrabyado kaming mga anak niya. Pero siguro ay dahil na din sa naroon kami sa bahay ni Lolo Pancho, kaya ito nagtitimpi. Nagpatuloy na nga lang kami sa pagkain. Yung iba bulungan na lamang ang narinig ko. Alam kong medyo may mali din ako dahil sa bigla na lamang akong sumingit sa usapan nilang matatanda. Pero kasi hindi ko mapigilan na magtanong. Wala kasing ibang nag-iisip ng tungkol sa kagalingan ng Lolo Pancho at panay tungkol sa mamanahin lamang ang kanilang paksa. Natapos ang hapunan, kanya-kanya ng pinagkakaabalahan ng lahat. Yung ilan sa kanila nasa may bakuran na at naglatag na mahabang lamesa para sa kanilang pag-iinom. Yung mga kababaihan naman nakakumpol sa sala at panay kwentuhan ng gawa. Sila tatay naman marahil dahil sa labis na pagod ay nauna lang nagpunta sa kwarto para magpahinga. Pero ako, dahil sa buhay na buhay pa ang diwa ko, naroon akong nag-iikot-ikot lang sa kabahayan. Tinitignan ang mga malalaking banga at mga muebles na naroong mga nasa gilid ng pinto at mga bintana. Sa pakiwari ko pa ay mga antigo. Nang sa paggagala ko ay hindi ko sinasadyang marinig ang usapan nitong pinsan ni tatay na si Tio Gaspar at ng isa pang kamag-anak namin. Puwisit na bata yun. Talagang mapapil at pasikat. Ang lakas sumipsip para lang mapansin ng matanda. Sigurado kong tinuruan yun ng mga magulang niya para lang magpalakas sa matanda. Makikita niya. Gusto niya yatang maulit yung nangyari sa kanya nung bata siya. Pasalamat lang siya at siwerte pa siyang makaligtas sa gubat. Pero hindi sa lahat ng oras sa kanya papabor ang pagkakataon. Lalapit pa sana ako para subilip upang makita kung sinong kausap ni Tio Gaspar. Pero hindi ko na nagawa nang dahil nagsipasok na yung mga nagiinuman at agad na akong lumihis ng daanan. Alam kong ako yung tinutukoy ni Tio Gaspar, pero ang hindi ko maunawaan, ano ang kinalaman niya sa nangyari sa akin nung bata ako, noong tagpong nawala ako sa kagubatan. Gusto kong isumbong ito kila tatay o kaya kay Lolo Pancho. Kaya nga lang habang naglalakad ako papunta sa kusina, tila ba binuhusan ako ng nagyayalong tubig sa nakita ko. Karine, kung natatandaan nyo, yung matandang sumunod sa amin ni Ate Dores sa tindahan, ang parehong matandang yon ang nakita ko sa kusina na nagmamando sa mga katulong ni Lolo Pancho. Muli akong nakaramdam ng pagkahingal at paninikip ng dibdib ko. Tila ba biglang lumobo ang ulo ko sa labis na takot. Hindi ko na alam ang gagawin ko nang walang kung ano-ano'y
Aha, narito ka lamang pala, Gerardo. Kanina pa kita hinahanap, no? Halika na. Sabi ng tatay mo matulog ka na din. Malalim na ang gabi at huwag ka na magpagala-gala pa kung saan. Tingnan mo, namumutla ka na naman sa pagod. Sige na, tara na. Pero Ate Doray, may problema tayo. Yung matanda si tindahan nila Kuya Cardo, narito siya. Mukhang siya yung bagong katiwala ni Lolo Pancho. Nandun siya sa kusina, kitang-kita ko. Bilis, magmadali ka. Pumasok ka na sa loob ng kwarto. Ako nang bahalang tumingin na masigurado natin. Baka naman namalikmata ka lang. Pero kung magkagayon nga at totoong nakita mo, kailangan natin mag-ingat. Sige na, bilisan mo. Pumasok ka na sa kwarto. Pinauna na ako nitong si Ate Doray. Habang siya naman, tila ba nagtungo nga sa kusina upang tignan nang tiyakin na yung matanda ang nakita ko. Pero lumipas na lamang ang isang oras at nang makabalik sa Ate Doray, mas lalo akong naguluhan sa mga sinabi niya. Wala namang matanda sa kusina. Makakatulong lang ang naroroon eh. Baka sa pagod lang kaya nakala mo nakita mo yun doon. Pero imposible yun. Ang layo nito sa bahay natin. Kita mo naman ilang oras yung biyahe natin galing sa baryo. Mabuti pa, patulog ka na nga. Matutulog na din ako at masama sa balat ko ang napupuyat. May pagtataka man, hindi ko na namalayang nakatulog na din pala ako. At sa kinaumagahan, niyaya ako nitong si Ate Doray para sa pangako kong pangunguhan ng buko. Gerardo, nagtungo sa bayan sila kuya at mamimili ng mga lulutuin mamaya. Wala pa naman tayong gagawin eh. Mabuti pa, puntahan natin yung sinasabi mong nyugan ng lolo mo. Natatakam na ako sa buko eh. Hindi kaya pagalitan tayo ni tatay kapag nalaman niyang nagpunta ako sa kakahuyan? Hintayin na lang kaya natin silang makabalik. Nagdadahilan lamang ako dito kay Ate Doray. Pero ang totoo niyan, natatakot lang ako dahil sa baka makita ko na naman yung matanda. Isa pa, balisa pa din ako sa mga narinig kong pag-uusap ni Tio Gaspar at ng taong hindi ko nakilala doon sa may kusina ng nagdaang gabi. Kaya lang, pati yung mga pinsan ko ay nagaya din na magtungo nga kami sa niyugan. Naroroon naman kasi yung mga tao ni Lolo Pancho na nangangalaga sa taniman nito. Hindi ko noon nakita si Lolo Pancho at ang mga anak nito. Mukhang umalis din sila ng bahay at may nilakad. Dahil nga sa pag-uudyok, nahiya din akong tumanggi sa mga pinsan ko. Natuloy kami sa pagpunta sa niyugan at naroroong nagpakalunod sa sabaw ng buko. Malapit ito sa may sapa, kaya naman hindi maiwasang mapunta kami doon at maligo dahil na din sa linaw ng tubig at pagkapresko nito. Minsan lang din kasi ako makapunta sa ganoong lugar, kaya naisip ko bakit hindi ko na lamang sulitin. Ay, mga bata, huwag kayong masyadong pupunta sa gitna at malalim na dyan. Baka malagot pa ako kay Senyor Pancho kapag may nangyari sa inyo. Isa pa'y makalimlim ng ulap sa may kabundukan. Baka biglang umulan. Naku, huwag kang mag-alala, Manong. Dito lang naman kami sa gilid eh. Isa pa, napakaganda ng tubig oh. Gerardo, sige na. Maganda sa kalusugan ng paminsan-minsan paglangoy. Makakatulong yan sa pagpapatibay ng resistensya mo. Ayos lang ako dito sa gilid, Ate Doray. Hindi din kasi ako marunong lumangoy eh. Nagpatuloy lamang ang kasiyahan namin hanggang sa mapanatag ang loob ko sa tubig at naroroong unti-unti na akong lumalayo sa gilid nito. Hanggang sa hindi ko na namalayan na yung tila salbabidang kinakapitan ko ay natanggal na pala sa pagkakatali. Ang nakakapagtaka pa noon, maaliwalas po yung panahon. Napakatahimik at malinaw yung tubig. Pero bigla na lamang itong nagkulay tsokolate. Sa pagkakaalam ko, tanging ako lamang ang natangin ng tubig at nakita kong nakaahon lahat ng mga kasabayan kong naliligo doon, pati si Ate Doray. Todo sigaw ako sa paghingi ng saklolo. Pero ano pa nga bang magagawa nila? Walang maglalakas loob na lumusong sa rumaragasang tubig para lang iligtas ako kapalit ng kanilang buhay. Ramdam ko noon ang ilang mga matitigas na bagay na tumatama sa katawan ko. Mga kahoy at kung ano-ano pang kasama sa mga inaanod. Mabuti na lamang bago ako tuluyang lamunin ng tubig,
na animoy tsokolate na medyo namumula, nagawa kong makahawak sa isang nakalundong sanga. Makapal na gubat sa parting yon at hindi ko na alam kung nasa parehong pampang pa ako o nasa kabilang ibayo ng malawak na ilog. Bastang alam ko lang, kailangan kong makalayo sa baha. Ay, kung minamalas ka nga naman oh. Ano bang nangyayari dito? Bakit ako pa sa dami ng taong makakaranas nito? Habang lumilipas ang sandali, unti-unti ay tila nanunumbalik sa isipan ko ang tungkol sa kagubatang yon. Para bang alam ko sa sarili ko na nanggaling na ako doon pero hindi ko lamang matandaan. Kaya sinubukan kong sundan kung ano ang naalala ko at tama nga ako. Dahil sa kaunting lakad lang, naroroong nakita ko yung kuweba na nasa alaala ko. Isang tagong kuweba na puno ng mga lumot at baging sa bukana nito. Bigla-bigla na lang kumulog at kumidlat ng malakas, kasabay ng pagdilim ng kalangitan. Tama nga si Manong, may nagbabadyang malakas na ulan. Kung bakit pa kasi hindi ako nakinig sa kanya. Takot man, ay napatakbo ako sa loob ng kuweba. Kaysa naman tamaan ako ng kidlat. Mas maigi na yung may mapagkukublihan ako. Yun nga lang, wala akong apoy o anumang pampainit sa katawan ko. Ang minuto ay naging oras hanggang sa unti-unting tumila na ang ulan. Pero kasabay nito ay ang labis kong panginginig dahil sa lamig at basa kong katawan. Isa pang kinakaharap kong problema, halos magdadapit hapon na. Malas naman. Paano pa akong uuwi nito? Hindi ko na alam kung saang direksyon ako nagmula. Saan ba dito yung papunta sa bahay nila Lolo Pancho? Sigurado ka ba na dito nagawa yung batang yon? Kailangang maunahan natin sila, Julio. Hindi na maaaring makabalik pa ang batang yon sa mansyon. Narinig kong inanunsyo na ng matanda ang magmamana ng bahay niya at ng malawak na lupang ito. Ipapasa niya ang karapatan dito sa batang yon. Sa batang ampun lamang nila, Julio. Mas may karapatan ng mga anak ko sa yaman ng matanda. Kung ayaw ng mga anak ni Tio Pancho sa lupaing ito at sa bahay, sa amin dapat mapunta yun. Kapag dami ko ng hirap na pinagdaanan para lang may sakotuparan ng plano ko sa pagkakasakit niya. Kaya ikaw, gawin mong trabaho mo. Sayang ang binabayad ko sa'yo. Noon mo pa dapat pinatay yung batang yan eh. Sabi ko naman sa'yo, lasunin mo na. Wala namang maghihinala. Alam mo naman ng lahat na sakitin yan. Puro ka kasi yabang. Kayon, tingnan mo. Naririto na naman tayo sa gubat dahil sa kanya. Hindi basta-basta ang pinapagawa mo, Kuya Gaspar. Palaging suot ni Gerardo yung kwintas. Kahit mabinigyan ko siya ng itim na habak para lang sa pagpapalakas ng kulam ko, hindi ito umiepekto sa kanya dahil sa kwintas na yun. Isa pa, dapat luwaypay na yung matandang si Pancho dahil sa binigay kong lason. Pero bakit parang mas lumakas pa siya? Sigurado ka bang naiabot ni Julio sa kanya yung lason noong nagpunta kayo dito? Sigurado ako. Nakita ko mismo nang iabot niya yung pulang botelya ng lason na ginawa mo. Bilisan mo na bago pa tayong maabutan ng mga kasama natin sa paghanap sa kanya. Kailangang madispatcha na natin yon. Kundi, titiyakin kong lahat ng sisi babagsak sa'yo. Yan ang wag mong gagawin. Kilala mo ko, Kuya Gaspar. Kahit magkapatid tayo sa tatay, hindi ako magdadalawang isip na iparanas sa'yo ang bagsik ko bilang isang mangkukulam. Hindi ko gustong tinatraidor ako. Pareho lang tayo nagsasakripisyo dito. Ilang taon na akong nagpanggap na bakla at bobong probinsyano para lang makuhang tiwala ng pamilya ni Gerardo. Kaya huwag mong sabihin na ikaw lang ang napapagod. Karine, sa lahat ng narinig ko mula dito sa pag-uusap ng dalawa, halos parang gusto ko na lamang matunaw. Naroroon silang nag-uusap sa labas lamang ng kuweba sa may puno ng akasya. Ni hindi nila alintana ang dilim ng gabi at tila hindi nila napapansin ang bukana ng kuweba na nakakubli sa isang malaking tipak ng bato. Buong sikap ang pag-iingat ko noon na huwag nilang mahanap. Naririnig ko na din ang mga tahulan ng aso at mga sigawan ng mga taong marahil
ay kasama sa paghahanap sa akin. Hindi ako maaaring magkamali. Alam kong si Tio Gaspar yung isa. Pero yung kausap niya, doon ako hindi makapaniwala dahil sa malinaw na malinaw kong nakikilala ang boses niya. Si Ate Doray, ang pinagkatiwalaan namin nila tatay at itinuring kong parang parte ng aming pamilya. Lumalabas na pinagplanuhan nila ni Tio Gaspar ang pagkakasakit ko at ni Lolo Pancho. At hindi totoong hindi pa nakakapunta doon sa baryo si Ate Doray dahil sa sila din pala ang may kagagawan ng pagkawala ko noong bata ako. Sa kakaatras ko, hindi ko namalayan ang ahas na naroon sa paanan ko. Natapakan ko ito at agad akong natuklaw, dahilan para mapasigaw ako sa sakit at pagkagulat. Sabi ko na nga ba't naririto lang sa paligid ng kutong ito eh. Tignan mo nga naman, pumapabor pa rin sa atin ang sitwasyon. Hindi ka na namin kailangang patayin. Sa kamandag pa lang ng ahas na yan eh, ilang saglit lang, siguradong babawiin ka na ng buhay. Ricardo, sige na, madali ka, tawagin mo na sila at sabihin mong natagpuan na natin si Gerardo. At sa kasamang palad, wala na itong buhay nang makita natin. Sige na! Mabuti na lang at tiyempong nung pag-ulan kanina, di mo man lang napansin na tinanggal ko yung tali ng salbabida mo? Napakahina mo talaga, Gerardo. Tapos na ang pagpapanggap ko at ang pagtsatsaga sa pamilya nyo. Saglit lang, Kuya Gaspar. Kailangan matiyak na natin ang kamatayan niya dito. Isang orasyon lang ang kailangan para sa agaran niyang pagkamatay. At sinong may sabi na maaari niyong gawin yon sa batang yan? Tama nga si Pancho. Kayong dalawa ang mga ulupong na unti-unting sumisira sa kanyang pamilya. Hindi siya nagkamali sa pagpapamatsyag niya sa inyo. Hindi na ako magtataka kung bakit gano'n na lamang ang proteksyong ibinibigay ng matanda sa batang yan. Teka, anong ibig sabihin nito? Teka, lumayo ka sa akin! Wag! Ricardo, tulungan mo ako dito! Ayoko pang mamatay! Kayo ang dahilan ng pagkamatay ng unang katiwala ni Pancho. Kayo din ang dahilan ng karamdaman ng matanda at ng batang yan. Kung tutuusin, ay kulang ang kamatayan nyo para sa mga kasalanan ninyo. Isipin nyo na lamang na ginagawan ko kayo ng pabor. Nanlaki ang mga mata ko nang tumambad sa aming tatlo yung matanda sa tindahan. Yung matanda na sinasabi ni Ate Doray na mangkukulam at masamang tao. Agad itong nag-anyong aswang at walang pagdadalawang isip na kinalmot sa tiyan si Tio Gaspar. Dinig ko ang tila hirap na hirap ng boses nito habang dinudukot ng aswang ang mga lamang loob niya. Habang si Ate Doray naman, o mas tamang tawagin na si Mang Ricardo, ay naroon agad na tumakbo papalayo. Iniwan ng kanyang kapatid at sinikap na isalba ang sarili niyang buhay. Bata, kaya mo bang tumayo? Kunin mo itong ilawan. Huwag kang aalis dito at papunta rin dito ang mga magulang mo. Wala kang nakita. Wala kang narinig. Naiintindihan mo ba? Huwag niyo po akong sasaktan. Pangako, wala akong sasabihin kila tatay. Nang mga tagpong yon, ay hindi ko na mapigilan ang panginginig ng katawan ko. Tila ba kinukuryente ako dahil sa walang tigil kong pangangatog. Nag-angil lamang itong aswang. Nilapitan ako at sininggot-singgot at pagkatapos bigla itong lumipad. Doon ko na narinig ang mga sigawan nila tatay. Kaya naman gumanti ako ng palahaw at paghingi ng tulong. Bago sila nakarating sa kung nasaan ako, saglit ako nakarinig ng pagsigaw na tila ba labis ang paghihirap. Mukhang naabutan ng aswang si Mang Ricardo kasabay ng pag-ululong ng mga aso. Gerardo! Anak! Diyos ko, maraming salamat at ligtas ka. Akala ko kung ano lang masamang nangyari sa iyo eh. Mabuti na lang. Halika na, umalis na tayo dito. Tay, pasensya na po kayo. Ito lamang ang naging tugon ko. Bukod sa pagod at naturete ang utak ko, hindi ko nakakalimutan yung bilin ng aswang. Huwag na huwag akong magkukwento ng kahit ano. Iniisip ko na baka balikan ako nito
kapag isiniwalat ko ang tungkol sa kanya. Kaya naman pati ang kasamaang ginawa nila Tio Gaspar at nitong si Ate Doray ay hindi ko naikwento sa kanila. Isa pa, wala silang nadatnang katawan doon dahil sa tinangay ng aswang itong walang buhay na katawan ni Tio Gaspar. Walang may alam kung saan sila napunta. Hindi na nakabalik pa sila Tio Gaspar at Ate Doray sa mansyon ni Lolo Pancho. Tio, pasensya na kayo sa mga nangyari. Bababa lamang ako ng bayan at ipagbibigay alam ang pagkawala ng katulong namin. Ay kawawa naman. Huli niyang paalam hahanapin itong si Gerardo. Ano kayang nangyari sa kanya at kay Gaspar? Ay, wag mo nang alalahanin pa si Gaspar at nagpaalam na uuwi na sa kanila. Naibigay ko ng parte ng mana niya kaya ayun, mabilis pa sa 4:00 naglaho. Yang katulong mo naman anong malay natin? Hindi nakita nila Toryo na sumama sa paghanap kay Gerardo ang taong yon. Isa pa, wala na ang mga gamit niya sa kwarto niyo, hindi ba? Baka naman tumakas na sa takot na siya ang masisisi sa pagkawala nitong si Gerardo. Kung tutuusin siya naman talaga ang punot dulo nito dahil sa pag-aya niya sa anak niyo sa ilog. Ang mabuti pa wag na kayong mag-abala pa sa pagpunta sa bayan. Si Toryo na lamang ang bahalang magtungo doon mamayang hapon. Tama ba ako, Toryo? Areglado, senyor. Ako nang bahala sa lahat. Bakit di na lang kayo magpahinga para magpapahandaan na ako ng almusal para sa ating lahat? Maimong ko muna kayo, senyor. Napasapo na lamang ako sa bibig ko nang makita ko ang tinatawag ni Lolo na Toryo. Walang iba kundi ang matandang aswang. Agad kong tinitigan si Lolo Pancho. Sabay kintat nito sa akin. Nagpapahiwatig na alam niya ang mga nangyari. 3 araw pa ang lumipas. Nagulat ang lahat nang ianunsyo ni Lolo Pancho na magaling na siya at malayo na sa sakit. Magkagayon pa man, tinupad niya ang mga pangako niya sa mga pumunta doon sa bahagi ng kanilang mga mana. Pinaiwan kami nila tatay at doon akong personal na kinausap ni Lolo Pancho. Maraming salamat sa iyo, Apo, sa pananatili mong tapat sa usapan niyo ni Toryo. Pasensya ka na at ikaw ang naging pain para sa dalawang yun. Wala kaming ibang maisip pa kundi gusto kong makatiyak na taba ang hinala ko tungkol kay Gaspar at sa katulong niyong nagpapanggap na bakla. Wala ka nang dapat na ikabahala. Ligtas ka na at wala na ang magkapatid na yon. Lolo, kailan niyo po ba nalaman na sila yung may pakana ng lahat? At saka, ligtas po ba tayo kay Mang Toryo? Ipagkakatiwala ko ang buhay ko sa kanya, Apo. Hindi mo na itatanong. Simula noong insidente ng pagkawala ko sa gubat noong bata ka pa, siya na ang nagbabantay sa iyo doon sa baryo ninyo. Lahat ng mga palipad hangin at kulam na ginagawa ng katulong niyo sa pamilya niyo, siya ang sumasangga. Hindi mo ba natanda? Siya ang nagbigay sa iyo ng kwintas na suot mo ngayon at hindi ako. Malaki ang utang na loob ng pamilya natin kay Toryo. Kaya sana'y huwag mo siyang titignan bilang isang nakakatakot at masamang nilalang. Dahil kung iisipin, mas nakakatakot ang kayang gawin ng mga taong ganid sa yaman at karangyaan. Makamtan lamang ang nais nila. Makakaasa po kayo, Lolo. Utang ko din kay Mang Toryo ang pangalawang buhay ko. Hindi ko alam kung paano niya ginawa pero nawala na lang bigla yung kamandag ng ahas nung hawakan niya ako sa balikat at singhutin. Nanatiling lihim ang tungkol kay Mang Toryo o sa tunay niyang katauhan, kagaya na din ng hiling ni Lolo Pancho. Pero ngayon ko na lamang naibahagi nang dahil wala na din naman po sila pareho. Tunay nga na sa buhay na ito, hindi lamang mga aswang at impakto ang dapat nakatakutan. Dahil sa mas nakakatakot ang mga bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao na may maitim na budhi upang maisakatuparan lamang ang kanilang mga minimithi. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naway nasa mabuting kalagayan ng lahat habang pinapakinggan ito. Lubos na gumagalang, Gerardo. Wakas.